Dito ko tayo sa pang-apat, mga boss. Oh, eto. Akala ninyo, ano kayo, panalo kayo. Hindi, nagse-self-destruct kayo. Eto sinasabi ni Dado dito, wala, talo ang gobyerno dito. Kinasuhan siya, merong kasong sedition, na ngayon nagtatago. Kahit sinasabi ni Dado na di naman ako nagtatago eh. No, lalabas ako kapag kadating ng kapag meron ng warrant of arrest. Sinasabi niya, gobyerno talo dito, hindi ako. Kaya pala, alam niyo po paano matatalo nila? Paano nila mapapaalis o mapatatanggal ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Mismong sa World Bank, ano sinasabi ng World Bank? Na fastest growing ng economy ang Pilipinas. Second fastest growing. World Bank po ang nagsabi nun ha. Kung hindi po kayo naniniwala sa binitawan kong salita dyan, hanapin nyo po yung vlog natin kahapon with matching ng materials po yun ng pagpapatunay na ang World Bank po ang nagsasabi second fastest growing economy ang Pilipinas. Paano ho nila mapapabagsak ang gobyerno nun? No? Kung nakikita ng mamamayang Pilipino na iaangat natin o na iaangat ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas ulit, tingin nyo sasamahan ho sila dyan sa ginagawa nilang pagre-rebelde sa gobyerno? Hindi, malabo. Yun na nga lang eh. 'Di ba? Yung kay sino ba to? Kay Duterte. Oh. Kesyo daw merong blanco daw. Ayun, huli ang kasinungalingan. Kaya sabi doon sa comment section, no, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, sabi doon sa mga comment section. Di ba? Tuloy natin, oh. Yo, administration, nagse-self-destruct kayo, BBM. Kasi, yung ginamit nyo pa si Torre, nabastos tuloy yung pagiging general ng tao, ginagamit niyo si Torre. Torre, wala ka sa hulog eh, no? Salita-salita ka pa. Ang suggestion ko sa iyo, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magpa-interview. Hindi mo alam yung sinasabi mo eh. No? Kung alam niyo po kung sino ang hindi alam ang sinasabi? Si Dado, mga kababayan. Kaya umabot siya sa punto na makasuhan, yung mga sinasabi niya doon sa mga vlog niya, hindi niya alam na makakasuhan siya doon. Akala niya ganun-ganun. Okay, basta sabihin ko yung mga gusto ko sabihin, no? Basta himukin ko yung mga kasundaluhan, wala naman magiging kaso yan. O ayan, napalaho ng tangang si Dado. Di ba? Sabi ni Laura CH, Sir, ano yan? Nominate po si BBM na mauupo sa pinakamakapangyarihan na Pangulo sa whole world. Sabi ni Ma'am Lara, channel. Tuloy. file kayo ng kaso, inciting to sedition. Sana dinagdagan nyo, inciting nyo, rebellion, mga ganun, kompletuin nyo, tapon nyo lahat ng kaso sa akin, haharapin ko. No? Yun ang offer sa akin na... Nagtatago ka nga, paano mo masasabing hinaharap mo? Di ba? Dapat sumasagot ka. Bakit ka nagtatago? Bakit hindi mo makausap yung pamilya mo? Bakit? Kasi ayaw matanggap yung subpoena. Tapos papalabasin nila? Wala naman po kaming nakukuhang subpoena. Hindi naman po namin natatanggap yung subpoena. Meron pong nagpadala ng subpoena doon. Lumang bahay na po namin yun. Hindi na po kami umuwi doon. Ganyan yung mga estilo ho ng mga DDS, mga kababayan. Style Maharlika. Wala naman po kami natatanggap na subpoena, ganito, ganyan. Ang totoo, iniiwasan nilang matanggap. Tapos ang idadahilan nila, wala silang natatanggap. Lawyer, pati lawyer's fees, sasagutin. Merong legal team na i-arrange. Tapos nun, pati pera, tinanggihan ko lahat. Tinanggihan mo si dating Pangulong Duterte? Sa tingin nyo, aalukin kaya siya ni dating Pangulong Duterte? No? Baka. Kumbaga, eto si Dado, kumbaga, taga-atake din ng mga Duterte. Kung pagbabasihan nyo po, mga kababayan, yung mga vlog
ni Dado. O, masasabi mo, taga-atake ng Duterte. Kaya nga ho, hindi natin pwedeng palagpasin na isipin, mga kababayan, na yung isang namatay na vlogger, na si, ano pangalan nun? Yung sa bus na i-vlog natin nung isang araw. Di ba? Hindi natin pwedeng maisang tabi na hindi sila ang gumawa nun. Bakit to? Yung tao, yung vlogger, naghayag ng kanyang suporta kay PBBM. Pagkatapos nun, mga ilang araw lang, eto na, yung mga sinasabing pagbabanta nila Dado. O sino unang iisipin mo na yumari doon sa tao na yun? Doon sa vlogger na sumuporta kay PBBM. O yun, yung si Sir Arroyo, sumalangit nawa ang inyong kaluluwa. Di ba? Siyempre, unang maiisip natin dyan, mga kababayan, baka ito, kasi ito, mahihilig tong mga manilab ng tao. Sisilaban ko kayo. Sisiguraduhin namin. Ayun, ang ganda ng snow. Oh. Ayan. Hindi ko maiharap doon yung camera sa inyo kasi iaharap ko yung buong table eh. Ayan, malamig nga lang talaga. Sisilabi ni Dado doon sa mga vlogger, sisilaban namin kayo. Oh. Hindi namin kayo palalagpasin. I-screenshot lang namin kayo. I-screenshot. Oh. Di ba? Nandun yung pagbabanta. At nandoon yung talagang in-indicate na mga sumusuportang vlogger kay BBM. Di ba? Oh. Ang kulat. Hindi ako yung tipo na I will cower in fear. Mga loko-loko kayo, mga administration, ano? Eh bakit nagtatago ka? Bakit ayaw mo lumabas dyan? Ba't umiba ka pa ng bahay? No, bakit hindi mo makausap yung misis mo? Pa-shoutout ka na lang. Tapos sasabihin mo sa amin, hindi ka magtatago at lulutang ka. Ay, nako. Ang hina ng utak ninyo talaga, no? Yung mga nag-a-advise sa kay BBM o kaya kay Tamba, ano kayo ang hina ng utak ninyo Ibig sabihin, no, siya yung ayan, amigo ng bayan. Tama, no? Sumalangit na ba ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, mga kababayan, si Dado pa ang matalino. Samantalang siya na yung nakasuhan, siya yung nagtatago, siya yung hindi makalabas-labas. Siya pa yung matalino niyan, ha? Oh. Kung matalino ka, hindi ka abot sa puntong ganyan. No? Maipapahayag mo yung galit mo, maipapahayag mo yung disgusto mo sa gobyerno ng Pilipinas kay Pangulong Bongbong Marcos nang hindi ka abot ng makakasuhan kung matalino ka. Pero sabi nga ni Lara Channel, di aabuti ng isang buwan, baliw na yan si Dado. Sabi ni Miss Magandang Lara's Channel yan, ha? Sabi ni Ligaya Sexson, ganyan din dito sa Pennsylvania, puro snow ang paligid. Ayan. Tuloy. Meron pa kayong pa-connect sa akin na mag-suggest kay asylum. Gagamitin nyo pa yung mga tao na inosente na magsasuggest na itakas ako, punta akong Malaysia. Maggago kayo, mangbunggong. Tatakas na. Ilalabas na ng Pilipinas si Dado, mga kababayan. Mag-aalahari Roque na ho. Si Roque, ganyan, di ba? Yung una sabi, haharapin ko po yan sa tamang lugar. Haharapin ko po yan. Hindi po sa Kongreso, hindi sa Senado. Haharapin ko po yan. Yung pinadala yung mga sabpina, yung pinadala po yung mga warrant of arrest, ayun, lumabas ng bansa. Nagtago. Ganyan lang din ang kapupuntahan niya si Dado. Maniwala naman ho tayo dyan, mga bossing, na hindi magtatago yan. Hindi ako kagaya nung Bantag at ni Tebes o ni Pastor Kibuloy. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako kagaya ni Tebes, ni Bantag, o ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin mo, duwag sila Pastor Kibuloy. Duwag sila Kibuloy. Kasi sila nagtago, ikaw matapang. Di ba? Sabi ni Marco Polo, sagarin mo na yung imagination mo, Dado. Yun yung patama niya. Hindi ako, magtatago, hindi ako kagaya ni Tebes,
Hindi ako kagaya ni Kibuloy. Hindi ako kagaya ni Bantag. Ulitin natin. Hindi ako kagaya ni Bantag at ni Tebes o Oo. ni Pastor Kibuloy. Haharapin ko kayo. Kala ninyo. Ha? Ibig sabihin, hindi humarap sila Kibuloy, natakot, naduwag. Yan ang gustong palabasin ni baka magalit sa'yo si Tebes. Magalit sa'yo si Bantag. Magagalit sa'yo ang dating Pangulong Duterte. Sinasabihan mo ng sinasabihan mo, hindi man diretsang sinabi mo na duwag si Kibuloy, pero best friend ni Dutz yun, ni dating Pangulo. Di ba? Harapin ko kayo. Ang hudyat ko, pagka Hudyat na. Madami hong hudyat to, mga bossing. At yun na nga, nabanggit na. No, isa sa hudyat, nangyari na. May nagawa ba siya? Ayun, magtago. lumabas yung warrant of arrest, bababa ako, papakita ko, magpapunta ako sa kalsada. At So sa analisa ko ho dito, mga bossing, syempre may mga pasabpina pa yan, may mga patawag pa po yan, no? Hindi niya harapin yung mga yon. Kasi yung utak niya nandun na sa warrant of arrest eh. Yung mga patawag, kasi meron po yung unang patawag, paghaharapin sila, tatry, magkaayos kayo. Susubukan na magkaayos kayo. Madaming kaso ang nandito sa amin nakapila. Baka gusto nyo mag-ayos na lang kayo. Hindi pupuntahan ni Dado yun. Pangalawa, ganun din ulit. Hanggang pangatlo, pagka talagang hindi magkaayos, yun na, aakyat na. Pero yung sa utak ni Dado, warrant of arrest na. So, sa nakikita ko, lalakpasan ni Dado yun. Talagang hihintayin niya na lang yung warrant of arrest, mga bossing. Umabot sa warrant of arrest. Di ba? pagka lumabas yung warrant of arrest, bababa ako, papakita ko, magpapunta ako sa kalsada. At sige, hulihin niyo ako. No, okay lang sa akin, kahit patayin niyo ako, okay lang sa akin. Tapos na yung buhay ko anyway, matagal na akong patay. Yan ha. Narinig ninyo doon sa mismong title ng vlog na to o nitong live na to. Kung ano po yung sinabi ni Dado, yun lang po ang tinitle namin. Di ba? Matagal na daw ho siyang patay, mga boss. Kayo ng vlog ko kasi, like, share, subscribe. Tarantado to putang inan to, Biglang like, share, subscribe. Uy, sorry. Doon tayo, no? Pagkatapos nito, mga bossing, nandiyan yung link. Ilalagay ni Jordan G yung link para doon sa uncensored. Medyo binabalaan ko yung mga hindi po sanay makarinig ng mga PI, ng mga taran-taran na mga salita, yung mga GAGO. Huwag nyo na pong isubscribe yun. Huwag na po kayong pumunta doon. Matutulilig lang po ang tenga ninyo. Kasi yun yung mga lengguwahe na magagamit natin doon. Kumbaga, unfiltered po doon, mga bossing. No? Sabi nga nung iba, sabi nila, Chief, mas gusto namin doon. Kung gusto niyo naman po at kaya nyo tiisin, mga bossing, ilalagay dyan yung link ni Jordan G. Lilipat tayo doon ng vlog, okay? Tuloy na muna natin to. Not kayo. Nasa daw? Nasa hukay na yung kanyang buhay? Akong patay. Manood kayo ng vlog ko kasi. Like, share, subscribe. Not kayo. May sapak talaga to no? Not kayo ng vlog ko. Kasi, nandun yung buong buhay ko. Kaya sana, kung nag-research kayo, manood kayo ng vlog, utusan nyo yung mga bayaran na vlogger ninyo, mga troll. Naknan to ko kayo. Eto, pinanood ka na namin, kinukontent ka namin dahil doon sa mga banta mo. Ngayon, Dado, manood ka nung vlog ko doon sa Mark Ramos Uncensored. Doon ka namin mumurahin. Tarantado ka kung ano-ano pinagsasasabi mong hinayup.